Magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-garden. I-share ko lang po itong aking talong na pruning. Meron po akong dalawang klase ng pruning. Ito po ay top pruning. Mula pa po dito sa pinakababa, tinalbusan ko na po siya. Kaya nagkaroon po siya ng maraming sanga. Tapos yung isa naman ay Y pruning. Tinanggal ko po yung kanyang mga sanga dito sa baba, pero nung lumaki na po siya, napabayaan ko pong nagkaroon po ng sanga dito. Please like and subscribe. Click the bell. Pero may napitas na po ditong isang bunga. Ano ang mas prepare nyo mga garden? Yung maraming sanga na nakadapa o kaya nakatayo na talong. So ang pag-uusapan po natin ay tungkol po dito. Kung nung nakaraan dito maraming napitas na dito sa ilalim. Ang ano lang po nito, nakadapa, mahirapan po kayong hanapin yung kanyang bunga. Tulad po nito, kailangan nyo pang hawi-hawiin na ganyan para makita yung kanyang bunga. Tapos yung mga dilaw-dilaw na dahon na ganito. Ang ginagawa ko kasi dito, kapag may bunga na, pinipitas ko na agad. Para kapag na-pollinate na po ito, ay meron na po agad kapalit. Pinipitas ko na agad yan. Tulad po nito. Ayan. Mas masarap yung talong kapag hindi pa siya matigas kasi wala pang masyadong mga buto. Dito nag-iwan ako ng isa. Kung makikita niyo po dito, ito ay pwedeng dito tayo kukuha ng pangtanim. Ayan. Nakikita nyo mga garden. Nag-iba na yung kanyang kulay kasi malapit na po siyang mahinog. Ayan, ito pwede na pong gawing pangbinhi to. Pitasin na natin. I-update ko kayo sa susunod na araw. Paano natin i-save yung kanyang buto. Tapos itong mataas, ang kagandahan din ng mataas mga garden. Kapag ganito may bunga na, makikita nyo na agad yung kanyang bunga. Tapos ayan, titignan po natin dun sa kabila. Ang problema lang po dito sa ganitong matangkad, kapag malakas ang hangin, natutumba na po siya. Ayan. Pero ang kagandahan din po talaga ng nakatayo na talong ay nakikita nyo na agad yung kanyang bunga. Hindi tulad po nung nakadapa. Kapag hahanapin nyo yung kanyang bunga, kailangan nyo pang yuyuko. Kapag nakatayo naman na ganito, kahit nakatayo kayo, makikita nyo na agad yung kanyang bunga. Pagka ganito, mga kinabukasan to, pwede na po siyang pitasin. Kasama po ito. Ayan. Tapos kapag malakas po ang hangin, itong nakadapa naman, ang kagandahan po sa kanya ay hindi na po siya matutumba kasi nakadapa na po siya. Yan, maligtas na po siya sa malakas na hangin. Tapos yung isa pa, ito po yung okra kasi ito matagal na pong napipitasan. Kung makikita nyo po dito, mula pa isang dangkal at konting kalahati, mula lahat po dito ay napagkuhanan na po ng kanyang bunga. Ayan o. Makikita nyo po yan lahat. Tapos merong naiwan dyan. Tapos nagkaroon po siya ng sanga dito. Yan, kung makikita nyo po yung may sanga, kukunin na. Hindi ko po pinapagulang yung ganitong okra kasi mas gusto ko kapag ito yung isa pala na hindi ko na pruning. Kung makikita nyo po, ang dami yung sanga. Mas konti po yung kanyang na-harvest. Pero mula dito hanggang dyan, ay nagkaroon ng bunga. Ayan o, lahat po yan. Puro bunga na po yan. At saka ano mga garden, kung gusto nyo po itong patagalin pa yung kanyang buhay, puputulin nyo po dito para itong mga sanga niya ay mag-focus sa kanyang pagbubunga. Ayan. Bali last na po yan, yung ang tanim ko na yan. Ito, yung mga sucker niya dito sa ilalim na pinabayaan ko na, nagkaroon po ng mga bunga. Ayan. Meron pa siguro dun sa marami pa dito eh.
Ayan o, di ba? Tapos yung dito sa ilalim, kung makikita nyo po dito sa ilalim, yung mga pinagtabasan na damo, nilalagay ko po dyan para hindi agad-agad tumubo yung mga damo na ganito. Ayan, tapos siningitan ko po siya ng mustasa para mag-cover dun sa lupa, kasi kapag madaling matuyo yung lupa. Kunin po natin to, masyadong mataas na po siya. Ayan. Saka ito hindi na po lumalaki yung mga ganitong liliit, kasi to, ayan o. Dami nating harvest. Tapos itong mga garden, itong ampalaya, kapag kinuhanan nyo ng kinuhanan ng kanyang dahon, ito, ganyan, kukuhanan nyo lang ng kukuhanan, mas po siya, tumatagal yung kanyang buhay kasi magpo-produce ng panibagong sanga. Ayan, makikita nyo po yan, ang lulusog po nyan. Matagal na pala dito, mula nung naitanim ko na po ito. Hindi ang ginamit ko dito dati ay yung swamp fertilizer, yung nagbababad lang po ako ng mga dahon na sariwa, tapos after 1 week dinidilig ko na po dito. Pero ngayon itinigil ko na yung didilig kasi nakapagpondo na po siya ng pataba sa lupa. Tingnan nyo. Tapos kung meron kayong ganito mga garden, ito makikita nyo po to. Ito galing lang po sa malunggay. Itong malunggay galing po sa tangkay, tinusok lang po siya. Napakadali lang pong tumubo yung malunggay. 1 week lang po yan, pwede meron na po siyang sibol. Tingnan nyo. Yun yung kagandahan kapag nasa small spaces ka. Pwede mo siyang pagsamasamahin, pwedeng ampalaya, pwedeng malunggay. Tapos yung neem tree, kung meron po kayong neem tree na ganito, napakaganda po sa pataba sa ating halaman. Ito po ay nagbibigay ng nitrogen at saka fungicide. Pwede ng pataba sa inyong halaman, pwede po ang source ng fungicide para sa inyong halaman. Ang ginagawa po dito, kung gusto nyo pong gamitin, ay ibinababad lang po siya sa tubig, tapos dinidilig sa lupa. Huwag nyo dilig sa mismong pinakapuno, kasi kapag dinilig nyo po sa pinakapuno niya ay dun sa pinakadahon ay masisira yung halaman. Ayan, ito po yung napitas ko ngayon. Ayan, ampalaya. Tapos pwede nyo pong paggapangan ng talbos ng kamote dito. Mas maganda kapag kumuha po kayo ng talbos ng kamote ay yung pinaka dulo lang, kasi mas malambot po siya. Habang binabawasan nyo po yung kanyang dahon ay lalong dumadami. Kaya kapag may mga dyan, hayaan nyo lang para dumami lang ng dumami. Tapos ito yung saluyot. Ayan, kapag kumuha po kayo ng talbos ng saluyot, ganyan lang po siya. Kuhanan nyo lang po ng kuhanan yung kanyang dahon. Kapag mga 1 to 2 weeks, ang mga dahon niya ay lalong dumadami. Ang bawat pong nito, kung makikita nyo po dito, ayan, dyan sa may pagitan ng dahon, kapag pinutol nyo po yan doon, magkakaroon po siya ng suwi dito. Ayan. Napakasarap itong saluyot na to. Kapag gusto nyo rin po magtanim ng saluyot mga garden, itong tangkay, kapag meron po kayo nabili sa palengke, itong tangkay, pwede nyo ibabad sa tubig, magkakaroon po siya ng ugat. Ayan. Pero kung meron po kayong bunga, itong mga bunga na to, kapag nagka-brown na po ang kulay nito, ay pwede nyong kunin at isasabog lang. Yun, tutubo na po yun. Tapos dalawang klase yung kanyang kamote na tanim dito. Meron green, saka red. Ayan.
Tapos may malunggay pa dito mga garden. Gwapo tayong malunggay. Ayan. Tapos balikan po natin yung okra dito na i-share ko pa sa inyo kung paano natin patatagalin yung buhay ng okra. Ito tingnan nyo, gumagapang lang po sila dito sa sahig. Kaya dito, ayan. Ayan. Pitas ka, sir, ng ano. So, babalikan po natin yung okra dito. May tanim ako dito, hiwa-hiwalay eh. Ayan dito, meron ako dito. Yan, mga tanim ko, mga kamote oh. Dami oh. Tignan nyo mga garden oh. Tingnan nyo, halo-halo na nga po yan eh. Meron po ditong mga damo. Kasi yung damo, nagbibigay din po kasi ng ano yan, yung lamig. Kapag umulan. Tingnan nyo, dami oh. Dami pa doon. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Na okra, na napakatagal na po ito. Taon na po ito. Ayan. Makikita nyo po ito. Pinutulan ko po itong ayan o. Pinutulan ko po ito mga garden. Dito. Ang dami niyang sanga na lumalabas. Makikita nyo po magkakaroon po siya ng mga bunga. Yan po siya. O diba. Tapos kukunin nyo po isa. So ayan mga garden. Sana po ay meron kayong konting natutunan dun sa dalawang klase ng pruning. Pruning ng talong at saka pruning din ng okra. Ayan. Kapag gusto nyong tumagal yung buhay ng okra, putulin nyo lang ng putulin. Tapos, ayan, makikita nyo po. Naputol ko lang ng putol yan. Nagkakaroon po ng suwi. Yung suwi niya ay yung magpapatuloy sa kanyang generation. Tagal na po yan, oh. Nilagyan ko po ng karton dito para yung mga damo ay hindi agad-agad tumutubo dito sa kanyang paligid. So, ayan mga garden, maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!